Nakilala niyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, saan niyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father, Anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Papatunayan namin na Pilipino si Mayor Alice Go. Meron siyang birth certificate. Yung sinabi niya, totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Buong tapang sinagot ni Mayor lahat ng tanong ng mga senador. Kita nyo naman lahat na binuhos kay Mayor, pero hindi natinag si Mayor. Hindi ko po iwanan ng Okay, yun na bangal po. at ako po ay isang Filipino. Oh, yun lang po. At Maraming lalo-lalo salamat. na po hindi po ako spy. Bakit ko po kinukulit itong puntong ito? Bakit important distinction ito? Kasi, yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baofu, ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. Kaya, duda talaga po ako, Mayor, pasensya na pakalat-kalat lang sila sa Clark, nagpapatranslate sila sa inyo, at naisipan mo lang na i-alok ang lupang nabili mo na. What it really looks like to me ay Baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities, and it was part of a synchronized and coordinated plan all along. Buying land, opening up a POGO enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence of this. Pero at this point, Mayor, alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon dun sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nag-research po ako through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman, gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo, nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula piggery, papuntang Pogo, parang ang laking multiplied many times over. Hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki ng ipapasok nyong equity, yung mga lupang sabi nyo, binili nyo on installment over the years sa mga private owners, hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasama yung mga co-incorporators? Sorry mama, hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila. After matanong sila sa isang Senate hearing sa Facebook, due diligence dapat, di ba? Sa mga dokumento, sa mga government agencies natin. Your Honor, bago po nangyari po yun, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Ziyang. Siya lang po yung kausap ko po. At ang katwiran ko po that time, since akin naman po yung lupa, majority po na sa akin, wala po mawawala po sa akin. At nung huli na lang po, naging POGO po yan. Nung una, primarily po, ang usapan po na project po ay housing. Yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Huang Ziyang. Si Huang Ziyang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At in-offer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa Bamban. Well, medyo, okay. Inuulit nyo yung ilang mga detalye dahil gusto nyo ngang maintindihan namin sa ganyang perspective yung kwento. But lalo lang dumadami po yung things that don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga Fujian, si father ninyo. Alam nyo po ba na ang kasama nyo sa Baofu ay mga taga Fujian din?
In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga Fujian sila? Hindi ko po alam taga Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga Fujian taga somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Mayor, kahit hindi pa kayong mayor noon, pero again, Opo. sobrang malaking pagkukulang sa due diligence. Hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo. Sapat na sa inyo na si Huang Jiyang, alam ninyo ay taga Xiamen. Hindi nyo alam na taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo? Yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila si Huang Jiyang. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiyang lang ang kausap nyo. Pero si Huang Jiyang, di ba fugitive din siya? Matanong lang sa PAOK. Yusek Cruz, will it be you to answer? Ang tanong ko po kay Mayor ay, di ba, yung nag-iisang co-incorporator nila sa Baofu, na kilala nila ang pagkatao, Huang Ziyang, di ba fugitive din siya? Yes, ma'am. Yes. Actually, ma'am, subject po ito ng manhunt natin. Right. And this is the person who has 3 passports na pinakita po namin nung nakaraan. Okay, so, so sorry Mayor, no? Bukod sa ibang co-incorporators nyo sa Baofu, na hindi kayo nag-due diligence, alamin ang background nila. Kumbaga, hindi most innocent si Huang Ziyang. Kasi sila ay subject pala ng manhunt, at may passport holder ng 3 bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang 1 o 2 passport, pero 3 pa? Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang 3 or 4 na passport po dun sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, labas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no, lumalabas, wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baofu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking kaperahan negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala ng mga lupa, pangalan, kahit bilang private person noon, at umabot nga sa ngayon na mayor na kayo. At sabi nyo rin, Mayor, sabi nyo din na wala kayong business interests sa Zunyuan. Do you stand by that statement? Yes po, Your Honor. Your Honor, clarify ko lang po. Nung magkasama po kami sa Baofu po, hindi ko po talaga alam siya po ay isang fugitive. Nakilala ko po siya sa Clark, pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. In fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Kaya nagulat na lang din po ako dun sa last Senate hearing po na siya po ay isang fugitive po. Well, di ba sinasabi although tungkol sa batas ito na ignorance of the law excuses no one, kaya ako balik ng balik sa due diligence kasi kung tayo na nagtatrabaho sa gobyerno, dapat nag-exercise ng due diligence, kayo rin naman dati sa private sector, dapat may due diligence. Lalo na ganyang kalaking pera ang pinag-uusapan at yung equity nyo pa na mga lupa na nagko-constitute ng halos 8 hectares. At matanong ko po, Mayor, sino naman po si Nancy Gamo? Nancy Gamo po. Ano po yung ano po niya? Tinatanong ko po sa inyo, sino po si Nancy Gamo? Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ang problema niyan, Mayor, itong si Nancy Gamo has been involved literally in your businesses. No? Isa-isahin ko po ha. 3 Lin Q Farm Incorporated. Yung nag-apply, alam ko na. Naalala ko na. QJJ Slaughterhouse. QC Genetics. Pati itong Siopaw Bulilit. QJJ Smelting Plant. By the way, 2012 pa.
So mula siopaw hanggang smelting. And you know what's most troubling about this, Mayor? It's not only that, I'm sorry, you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zunyuan dahil mayor na kayo noon. Na itong lahat, tulad ng Zunyuan, Representative si Nancy Gamo at siya naman ay involved sa bawat isa sa mga businesses nyo dito. So itong dapat maimbestigahan for conflict of interest, no? At posible paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. At ikabit naman natin itong mga ito sa Hongsheng. Kasi mukha namang magkakabit-kabit lahat eh. So to repeat your testimony, hindi po kayo involved sa Hongsheng. Sabi nyo noon. Kahit na kayo ang nag-apply ng LONO or Letter of No Objection. At nakalagay mismo sa sangguniang resolution na kayo ang aplikante. Tama po ba? Doon sa LONO po, hindi po ako yung aplikante. Ako lang po yung nag-bridge po sa kanila. Ako po nag-introduce po doon sa former mayor po, yung Shi Chun-san po na sinasabi ko po. At Your Honor, pasensya na po, nalala ko na po yung nasabi niyo po na Nancy Gamo. Yung Nancy Gamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati, pero hindi ko na po alam na paano po sila nag-connect po ni Zunuan. Okay, pero mabuti naman at may naalala na kayo Opo. itong si Nancy Gamo dahil ipinakita namin lahat ng mga dokumento ng marami-rami yung mga negosyo na nandyan talaga si Nancy Gamo. At siya po ay nag-representative ng Zun Yuan. And sorry din po, Mayor, pero hindi po pwedeng sabihin na hindi kayo yung aplikante para sa Hongsheng bago kayo naging mayor. Dahil nandyan sa mga dokumentong ipinakita na namin kahit nung naunang hearing, nakalagay pa nga doon sa dokumento ng munisipyo, yung resolution, Representative Alice Guo of Hongsheng. At tama din po ba na yung relationship ng Hongsheng at Baofu ay bilang lessor at lessee lang? Your Honor, doon sa Hongsheng po, hindi po ako naging representative. Wala po ako sit not meet po na any documents po. Pinakilala ko lang po sila doon sa former po na mayor. At isang beses po nakapag-translate lang po ako sa kanila. Regarding naman po doon sa Hongsheng and Baofu, yes po, ang naging relationship po nila is lessee and lessor. Okay, bago sa pinagtatakhan ko dyan, well, sinasabi nyo hindi kayo yung representative ng Hongsheng. Pero ang pagkakilala ng dating municipal council sa inyo at nilagay nila sa resolution nilang dokumento ay kayo ang representative ng Hongsheng. Now, ang pinagtatakhan ko po, Mayor, itong sa usapin ng relasyon ng Hongsheng at Baofu. Bakit ang email address na npjimenez0712@yahoo.com na nakalagay na email address sa Certificate of Incorporation ng Hongsheng, ayan, ay siya ring email address sa General Information Sheet ng Zunyuan Technology bilang alternative email at email address ni Nancy Gamo sa Siopaw Bulilits Food at 3 Lin Q Farm. So tuloy, Mayor, you know what this looks like to me? Mukhang lumalabas kayo yung common denominator ng mga operations na to at mukhang posibleng nilukluk kayo na mayor para padulasin ang operations na ito. Your Honor, siguro po better po invite din po natin sila, Nancy Gamo, para malaman din po natin kung paano po naging email address po niya yung sa Zunuan. Your Honor, wala po akong kilalaman sa Zunuan. Tumakbo po ako ng mayor sa aking sariling capacity po, sa tulong po ng kaibigan, pero wala pong any involvement po ng POGO sa aking pagtakbo po ng mayor po sa bayan ko po. Approving authority kayo sa Zunyuan, no? Dahil mayor kayo noon. Your Honor, pasensya na po. Nag-apply po si Zunuan po ng LONO po sa konsihal ko po, sa konsihal po ng Bamban. Ngayon po, nakapagbigay po din sila sa amin ng provisional license. That's the only time po na nagbigay po ako ng business permit po sa kanila, stated po 2nd, 3rd, and 4th floor po. O yun, 2nd, 3rd, and 4th floor. Nakapagbigay kayo ng mayor's permit para dun sa 3 floors na yon na POGO.
Opo, Your Honor. At dahil yun lang din po yung nakalagay din po dun sa provisional license po na nasubmit po nila sa akin. At para sa kaalaman ng lahat, the committee invited Nancy Gamo pero no reply. At kung ganun pa rin hanggang matapos yung hearing ay isasabina na lang ng komite. Meron akong follow-up question sana sa isang sinabi nyo ngayon lamang, Mayor, nalimutan ko lang. Kung maalala ko mamaya ay itatanong ko po. Si Nancy Gamo po ba ay empleyado nyo? Your Honor, hindi po. So ano pong relasyon nyo kay Nancy Gamo? Ang Nancy Gamo po, sa kanya po ako nagpapatulong po mag-process po ng dokumento po dati. Doon sa mga nakastate po ng mga companies po. Alright. Sila po yung kilala po sa pamilya po namin. At siya yung kinikilalang representante ng Zunyuan dito sa ilang mga dokumento. Your Honor, Nakuha namin. tutulong din po ako na hanapin po siya at itatanong ko rin po sa kanya kung paano po nangyari para mag-clear din po yung pangalan ko po sa Zone 1. Okay, salamat para dyan, Mayor. Opo. Madam Chair, if I Ngayon- may. Yes, of course, Sen Jinggoy. May I ask if this committee invited the father of the mayor? Not yet, Sen Jinggoy. Maybe we can invite him the next hearing, Madam Chair. Will do, Sen Jinggoy. Salamat po. Mayor, nung nakaraang hearing, ito, importante sa amin to at importante sa akin. Pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest SALN. Pahingi po nung kopya nun. Nasubmit na po, Your Honor. Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya. Salamat, Comsec. Salamat, Sen Jinggoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 SALN. Opo. Sorry. Ito ay as of July 2022. Yung latest po ninyo para sa year 2023. Your Honor, andyan na rin daw. Andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, just before the chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay 2 kopya nung SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Part po na compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay... Okay. Alright. So, meron na tayong SALN as of December 31, 2023. Okay. Salamat, Mayor. And I also have a copy of your December... Sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN. And... Madam Chair, pwede makasingit? Yes, and Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito. Sarili mo to. Ikaw nagmamaya dito. Nakarehisto sa'yo lahat to. Your Honor, yung dump truck po, nabenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... Opo. I'm just Opo. asking you. Sa akin po. Sa'yo Opo. to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo Opo. ito. Yung Okay. Yeah. Kasi, dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Tama? Okay. Opo. So, siguro, dun sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo dun sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayar mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations
na madja-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nanggaling to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na, na pinagkakitaan mo? Meron ba? Madam Chair, pwede ba tayong humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3, makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. This is a Actually, lot of nandito money ang by the BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong ninyo. BIR, meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this, na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course Yeah. helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So, Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya dun sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pang mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay, ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung makaput- tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigay na pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalizations, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Um, Those unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundra ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundra ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan? Attorney? Yes po, basta may income po na re-receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, ano yung negosyo ng, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead. Ano yung negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may Magkano embroidery din kinikita po. niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo ng tatay mo? Kailan mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1,000,000, minsan 2,000,000. Gano'ng kadalas Depende yung po. 500,000? Gano'ng kadalas yung sa million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadalas yung magbigay?
Since 14 years old ka? Opo, Bibigyan since ka 14 years old po ako. Negosyante ka na no 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, 1 milyon, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga 1 linggo lang po. Sigurado kung babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang akong itatanong. Sana sagutin mo ang Opo. buong katotohanan. Sino nag-operate ng o nagmamanage ng Pogo before you became mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage ng Pogo operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what man? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag ida-divulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako Ikaw ng totoo. nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po nasa isip ko po. Mayor nga ng At pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Sen Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So Wait you lang, will allow please. Sen One Rafi. second. Senjigo, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because Ang ginagawa lang din si Senjingo is establishing your connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Apo. Sure po. Okay. Thank you, Sen Rafi. Thank you. Sen Jinggoy? okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino.
May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Your Well, Honor, kaya ako bring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon kayo. So be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka rin sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, dun po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala po akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly to, bago po nangyari to, masama yung loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Partner ng tatay mo? Opo. Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Saan solid to? Pero marami kang dump truck. Nasa Yes. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigyan ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati? Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Opo. Kay Archie po. Ang kausap ko po si Sir Rene. Rene Sia. Sia. Opo, Rene siya po. Sia. Opo, Sia. Patay opo. na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong negosyo? Your Honor, wala po ako Sino negosyo. nanggaling kayo sa piggery at farming business? Your Sino Honor, nag-udyok sa'yo na magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala pong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo Pogo? Wala po ako Sino negosyong Pogo. nagmamanage? Bakit mo pinayagan magkaroon ng Pogo ron sa property mo? Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, na pinalabas lang nung Lunes, sinabi mo na bumili ka you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your So that Honor. was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor.
How much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share at Saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yun ang yung tinatanong. pangbayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Pagkano Opo, installment po, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, nasa, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo rito sa Baufo. At halos lahat ay may mga criminal records. At ngayon, sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Ziyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Baoying? Lin Baoying, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Si Lin Baoying, tsaka yung isa pa po na lalaki, hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan, si Zhang Ziyang. Kasi she's the only woman accused in the $2.8 billion money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Ziyang. Sino yun? Sino ulit? Zhang Ziyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Lin Baoying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong 3 foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baofu po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang, Mag-divest po, 2021 po. nung nag-mayor ka, Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala po akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. alright, Madam Chair, since the majority of the senators is meeting today, I will just reserve my right to question the next hearing. Certainly, Sen. Jinggoy, at Thank you, salamat Madam po. Chair. Opo. Maraming salamat po. Bago ko rin balikan yung maraming tanong ko sa tatlong salen nyo, Mayor, gusto ko lang tanong ng ilang mga tanong kay Chair Garcia ng COMELEC. Oo, dahil kailangan nilang umalis ng mas maaga dahil meron po silang anbang. Muli, Chair Garcia, salamat sa pagdalo nyo. I just have a few questions for the COMELEC regarding yung subject ng investigation ng komite sa ngayon. So, thank you also for submitting the requested documents to the committee. Didiretso na po ako agad sa tanong. Ang sabi nyo po ay trabaho lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga dokumento ng mga kandidato at siyasatin kung ito ay kumpleto. So, tama po ba sabihin na COMELEC doesn't look beyond the four corners of the documents? Madam Chair, good morning and the members of the committee. Tama po, Madam Chair, ang sabi po ng Korte Suprema sa Serafica versus the Commission on Election, ni-reiterate yung decision nila sa Cipriano versus the COMELEC. Ang duty po kasi ng komisyon ay ministerial na kung saan tatanggapin namin ng certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to request additional documents because hindi po kami pwedeng mag-reject o
mag-reject ng filing of the certificates of candidacy. Kahit pa nga yung mismong tao nagpa-file, maaari sa harap pa lang, ay pwede niyang makestyon, wala po kaming discretion. Hindi po namin alam, Madam Chair, yung background ng bawat isang kandidato na nagpa-file ng kanilang certificates of candidacy. Well, naintindihan ko naman po yan, Chair, based on the presumption of regularity in the performance of duties dahil ang birth certificate, ang passport, issued naman ng government agencies. Pero paano po sa ganitong klaseng mga kaso na ang daming butas ng birth certificate? What do we do in the face of mounting evidence, not just in the case of Mayor, but that Filipino citizenship can be for sale? Tingin nyo po ba nagwawarat ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano kaya ang mga ito? Tama po, Madam Chair. Maraming salamat po. Sana po wag kami bigyan ng discretionary authority kasi madami po mag-aaway ng mga kandidato at mga local COMELEC namin pag magpa-file ng certificates of candidacy. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code kung saan na andun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng Certificate of Candidacy at sana po maglagay din yung batas kung magkakaroon ng pagbabago ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating pong Certificate of Candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pwede na pong pagsimulan yan ng lahat ng mga informasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po natin maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng COMELEC to motu proprio disqualify candidates ay limitado lang po sa nuisance candidacies. Pero kapag po ang pinag-uusapan, Madam Chair, ay ang qualification or eligibility based on age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, 3 consecutive term limitation, sabi ng Castillo versus the COMELEC, ay ito po ay hindi pwedeng motu proprio ng COMELEC. Kinakailangan merong formal na petition na ipa-file sapagkat yung issue po, Madam Chair, na citizenship, medyo komplikado po yun, hindi pa pwedeng sa birth certificate lang. It may appear sa birth certificate na ikaw ay Filipino, your father and mother are both Filipinos, pero yung pala yung lolo mo ay foreigners and therefore natatransfer yung mismong citizenship. Dito po kasi sa ating bansa, kapag pinag-uusapan ng citizenship, ay ang ating pong ina-apply na principle, yung principle of jus sanguinis, blood relationship. In the case of Grace Po versus the Commission on Election, before the Honorable Chairperson had authored the law on the foundling, doon po ay nagkaroon ng presumption ng Korte Suprema sapagkat kinakailangan matrace muna yung mga magulang. Ano ba talaga ang citizenship para po yun ang nalilipat. In other jurisdictions, Madam Chair, katulad ng United States, hindi po sila kumikilala ng jus sanguinis principle. Jus soli po sila. Ibig sabihin, place of birth. Kaya merong mga ilang Pilipino doon nanganganak sa abroad para po yun ang citizenship. Yung po ang dahilan ng kung bakit complicated yung issue ng citizenship and it will require a formal hearing. Now, ngayon po na-expose itong mga ganitong klaseng bagay, sana po sa ating mga kababayan, ganung hindi pa man nababago yung batas, dapat po we have to be very vigilant. We have to file petition to disqualify and or cancel candidacy. For information, Madam Chair and the members of the committee, pag po kasi age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, hindi po siya disqualification petition. Siya po ay proper ground for a petition to deny due course and or cancel candidacy under Section 78 in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Meaning, pag kinancel po namin ang inyong candidacy, you cannot be substituted because as if you did not become a candidate. Yung po yung, kaya po sana po aware tayo dahil may period po yung filing ng mga ganitong klaseng petition. Ito po ay pwede lang i-file within 25 days after the date of the filing of the candidacy. Failure to file within that period, wala na pong jurisdiction ang Commission on Election. Maraming salamat, Chair. And very well noted din yung dahil in aid of legislation, yung investigasyon, pati yung mga payo nyo na pwede namin pag-aralan, mga pag-amyenda, particular sa sections 74 at 78 ng Omnibus Election Code. At kung mapatunayan na yung birth certificate ni Mayor and kung mapatunayan na she is not, in fact, a Filipino citizen, ano po yung magiging pananagutan niya? Kung sakali po, Madam Chair, na magpapile muli ng Certificate of Candidacy at a formal petition will be filed,
Remember po, katulad na nabanggit ko, ito po hindi ground for disqualification, ground po ito ng cancellation of candidacy. Ang basis po ng cancellation ng candidacy ay misrepresentation. And misrepresentation is an election offense punishable by 3 to 6 years imprisonment. And at the same time, since ang certificate of candidacy po ay under oath, it can still be, the person can likewise be liable for perjury, Madam Chair. And kung masakali ma-convict, perpetual disqualification to hold public office. And huling tanong mula sa akin at this point, Chair, kung siya po ay matanggal sa pwesto, just for the sake of our listening and viewing public, sino po yung aakyat? Yung natalo po ba na kandidato o yung kanyang vice mayor? Kung sakali po, Madam Chair, na nakapag-file ang isang registered voter bago mag-eleksyon during the period na binabanggit ko ng cancellation of candidacy, kahit po yung kandidato ay nanalo, that COMELEC retains jurisdiction, and if later on, kahit siya ay public official na elective we found out na talagang nagsinungaling o nagkaroon ng misrepresentation, canceled ang candidacy, naging final ang kanyang ang cancellation ng candidacy, ang uupo po ay ang second placer. Because according to the Supreme Court, as if hindi siya naging kandidato, yan po yung kaso doon sa Lucy Torres case. Ngayon po, Madam Chair, kung hindi po walang na-file, katulad po sa kasalukuyang pangyayari, walang na-file na kaso sa COMELEC, na cancellation of candidacy. Subalit, kung later on magkaroon ng isang kaso, halimbawa petition for co-warranto na pwedeng ma-file ng opisina ng Solicitor General, then in that case, at magkaroon po, matanggal, the rule on succession shall be applicable. Vice Mayor po yung uupo kung sakali po. Maraming salamat, Chair. So, depende sa gagamiting proseso yung magiging outcome para sa bayan ng Bamban kung sakali. Those are all the Chair's questions for the good COMELEC Chair. Unless may tanong yung mga colleagues ko, then we will excuse the good Chair. Yes, Sen. Sherwin. Chair, no, wala. Wala po. Madam Chair, siya lang. Sen. Jinggoy. Thank you, Madam Chair. Mayor, nung ni-raid yung negosyo mong Pogo doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala po ako negosyo po na whatever. Pogo. Nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-rate po, Yung local official. Sen. Jinggoy, kung wala na po tayong tanong kay Chair Garcia, Wala na. i-excuse na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Guo, please proceed to answer the question of Sen. Jinggoy. opo, Sen. Jinggoy, yung nakaraan po na March po. Yeah. Dalawang raid. Wala naman, Parang sumaklolo. wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan. Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Hindi. Pero meron ko naging boyfriend na mayor before. Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogo ron sa lugar mo. Opo, sige po. Salamat, Sen. Jinggoy. So, bago lang yung mga tanong ko tungkol sa tatlong SALN ninyo, nabanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Your Honor, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo. Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Kung kaya nga, that's behind reforms like yung sa SK Reform and Empowerment Law. Anyway, opo. Yes, Mayor? Meron pa kayong gustong isagot dyan? Your Honor, I might be wrong doon sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So, kung may baka mali lang po ako sa edad po, Your Honor. Okay, noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa inyong mga isinumiteng SALN. So, meron po kaming kopya dito na SALN as of June 30. Ito po ay SALN na version na... Ay, salamat po, Sen. Jinggoy. Yung June 30, 2022
2022 SALN nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, padala naman ninyo, Mayor. And then of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung SALN as of 2023, June 30, 2023, bilang bahagi ng inyong compliance. So, kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022, ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. O, bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10, kung di ako nagkakamali. Pero yung SALN nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, 3 na lang ang nililistan yung real properties, all covered by TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na 10 real properties bilang assets, pero biglang kinabukasan, 3 na lang. Ano na nangyari dun sa 7? Your Honor, first time po, hindi po ako marunong, kaya nag-file na lang po kami ng amendment po dun sa SALN po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 SALN pero hindi nyo na dinisclose noong June 30? Oh. June 30. Ito po yung June 30. Your Honor, one moment po ha. Dapat nga, kung nagkamali sa unang SALN the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at i-disclose yung buo, yung lahat the day after. Baliktad ang nangyari, nabawasan. Your Honor, doon sa SALN po, na inamend po ng accountant po, ito double check ko po ulit. Pero, I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, i-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang SALN. Lahat po kami nagsasubmit ng SALN. Ayan, may pirma kayo nung June 30, SALN, may pirma din kayo, yes, nung July 1 na SALN. And in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung date, yung SALN data July 1 ay actually unang sinubmit sa amin, no? Na parang maraming mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na SALN na mas maraming impormasyon. Opo, Your Honor. Ito double check ko po ito. So during this hearing, Mayor, ihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong Council. sino yung sinabi niyo nag-draw up nito? Accountant ninyo ba? Opo, at yung council po. Oha, at saka yung council. Pero alam naman po ninyo, ang SALN ay public document, taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan at walang inililihim. Opo. Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN? Kailan inamend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN? Sorry. Or rather, okay, kasi nakakalito talaga yung mga Opo. time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan inamend yung July 1, 2022 SALN para maging June 30,
2022 salian? Kailan po nangyari yon? Your Honor, based po dito sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang Amendment po. amendment. Tapos inantedate pa. Kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting mas Opo, konting yung July 30 information. Opo, Madam Chair. Yung July 30 po, yan po yung na-amend na po. Wala kaming hawak na salian July 30. Ang sinasabi nyo ba ay inamend nung Opo, July 30? Inamend po ng July 30 po, Madam Chair. Pero inantedate na as of July 1. Tapos, sa 10 unang dinisclose na real properties under assets, naging 3 na lang. Bakit ganon? Or subject yun ng isasagot nyo mula sa inyong accountant at saka inyong counsel? Opo, Madam Chair. Oh, kailangan sagutin kasi weird Opo. talaga eh. As in very, very weird. Oo. At saka po, Mayor, pakisagot, yung July 1 SALN, ayun, business interests and financial connections not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung Samantalang yung June 30 SALN, naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung yung Conhorc Summer Real Estate Group. Pero yung amended SALN nyo, nasabi nyo in-amend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Conhorc Summer. So, pakipaliwanag din bakit ganon. Opo, Madam Chair. Madam Chairman, pato-double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko lang po yung kailangang sagutin. Opo. At within the day, dahil Opo. inihambing din namin yung SALNs ninyo noong Opo. 2022 at yung SALN ninyo dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Teka, excuse me. This is also 20. Ito. Sorry, dated December 31, 2023. So, ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SALN nyo at saka 2023 SALN. So, mula, okay, sorry ha, nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So, yung tanong pa sa 2022 SALN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhorc Real Estate Group na lang ang dinisclose. So, ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, ano po siya smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang SALN nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero double check ko po, Madam Chairman, pero wala pong ganun po na tuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha. Opo, ito double check ko po ngayon. Sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.